Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV, why are you here? Nakakunot ang noon na tanong niya kay Mark. Hi kuya, Ana is my friend. Dinalaw ko lang siya dito. Ikaw palang asawa niya? Nakangiti na sagot ni Mark kaya kumunot ang noo ko. Magkakilala kayo? Tanong ko. Yes, Mark is my cousin. Si Christina na ang sumagot. Bakit hindi mo sinabi na magkakilala kayo ng asawa ko? Tanong ko kay Mark. Gusto ko kasi na hintayin si kuya. Nakangiti na sabi niya sa akin. Kaya pala tinanong mo kagad kanina kung siyang asawa ko, sabi ko. Yes, dahil kilala ko si kuya. Ang totoo ay idol ko siya. Ang galing niya kasing businessman. Nakangiti pa na sabi ni Mark. So magkaibigan kayo? Tanong ni Colton. Yes kuya, she's my friend at siya rin ang sinasabi ko sa'yo noon. Small world, hindi ba? Ang babaeng gusto ko, asawa mo na ngayon. Sabi ni Mark na kinagulat ko. So siya ang tinutukoy mo na gusto mong ligawan? Kaya ka bumalik dahil liligawan mo na siya? Tanong ni Christina sa pinsan niya. Yes ate, kaya lang may asawa na si Ana. At nagulat pa ako dahil si Kuya Colton pala ang mister niya. Nakangiti na sabi niya. Nakakalungkot naman pero marami pa namang babae, sabi pa niya sa pinsan niya. Ako naman itong hindi alam ang sasabihin dahil nagulat ako sa mga nalaman ko. Hindi ko talaga alam na may gusto pala sa akin si Mark. Ngayon ko lang talaga nalaman sa harap ng asawa ko. Tumingin ako kay Colton na ngayon ay nakakunot ang noo. Mukhang naiinis na siya pero pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Ana, alis na ako. Masaya ako na makita kita ulit. Sabi niya at bigla na naman niya akong niyakap. Ingat ka sa pag-uwi mo, sabi ko sa kanya. Sige, message na lang ako sa'yo. At isa pa, ninong ako ng baby mo ha. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay, sige. Salamat sa mga pasalubong mo at sa bulaklak. Sabi ko sa kanya. You're always welcome. I miss you. Sabi niya sa akin. Hindi na ako sumagot dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Sumabay na kay Mark si Christina. Si Tina naman ay umakyat na sa room niya dahil inaantok na raw siya. Ang asawa ko naman ay lumapit sa bulaklak na ibinigay ni Mark. Dinampot niya ito at hindi ko inasa na sisirain niya. Bakit mo sinira? Tanong ko sa kanya. Bakit? Gusto mong itago? Galit na tanong niya sa akin. Ilalagay ko sana sa vase, sabi ko sa kanya. Bakit? Dahil ba gusto mo siya? Narinig mo sinabi niya. Sabi niya gusto ka niya, hindi ba? Kaya bakit mo pa ito pahahalagahan kung may asawa ka na? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko naman alam na gusto niya ako. Kanina ko lang nalaman. Pero wala namang ibig sabihin sa akin ang bulaklak na yan. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi naman ako malandi para pumatol sa single na lalaki. Buntis ako tapos may asawa na. Sabi ko sa kanya at nauna na akong umakyat sa itaas. Ewan ko sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Alam ko na nagsaselo siya pero wala naman kasi akong alam. Nangihinayang lang talaga ako sa mga bulaklak dahil nga natuyo na rin naman ang mga flowers na nilagay ko doon sa may vase. Nakasunod siya sa akin at nang makarating ako sa room namin ay bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. Nagsiselos ako. Kaya huwag kang makikipag-usap sa kanya. Sabi niya sa akin. Sorry, pero kaibigan ko lang siya. Alam naman niya na may asawa na ako at hindi na lalapit pa sa akin. Kaya tigilan mo ng mga tumatakbo. Diyan sa isipan mo, sabi ko sa kanya. Hindi ako magagalit kapag hindi ko na makita ang mukha ng lalaking yun. Hinayaan mo pa talaga siya na yakapin ka niya. Sabi niya sa akin. Nagagalit ka kay Mark pero hindi mo nga ako naalala buong araw. Ang sabi mo sa akin, uuwi ka kagad. Pero ano, umuwi ka ba? Naghintay ako sa'yo. Bigla akong sabi na dahilan para manahimik siya. Love kasi. Kasi namasyal ka rin kasama nila. Ang usapan natin silang dalawa lang. Pero nangyari kayong tatlo. Unang beses ko nang pinayagan hindi ka agad tumupad. So dapat pa ba akong pumayag sa susunod? Tanong ko sa kanya. Huwag mong ibahin ang usapan, sabi niya sa akin. Ako nandito sa bahay, dumating ang kaibigan ko at pinapasok ko lang siya ng maayos. Alam ng mga kasama natin sa bahay na wala akong ginagawang masama. And don't worry dahil yun ang first and last na pupunta siya dito.
Wala na akong balak na papasukin siya sa susunod. Pero ikaw, yun ang huling beses na sasama ka sa kanila. Sabi ko sa kanya at pumasok ako sa loob ng banyo. Sa totoo lang, kanina pa ako naiinis. Nagsiselos ako dahil nang dumating sila ay para silang isang masayang pamilya. Nakangiti pa silang tatlo. Hindi naman ako magkakaganito kung tinupad lang ng asawa kong sinabi niya na uuwi rin siya kaagad. Pero hindi niya tinupad ang sinabi niya. Hinayaan niya lang ako na maghintay sa kanya. Gusto kong umiyak pero pinigilan kong sarili ko. Dinner time na pero wala na akong ganang kumain kaya naman nagbihis na ako ng pantulog. Dinner na, sabi sa akin ng asawa ko paglabas ko sa banyo. Busog pa ako, sabi ko sa kanya. Busog ka o ayaw mo lang kasi galit ka? Tanong niya sa akin. Oo, galit ako kasi hindi mo tinupad ang sinabi mo sa akin na uuwi ka kaagad. Ni hindi ka man lang nag-message sa akin na hindi ka na pala uuwi at sasama ka na lang sa kanila. Sabi ko sa kanya dahil ayaw kong itagong nararamdaman ko. Sinamahan ko sila dahil walang bodyguard ni Christina, sabi niya sa akin. Huwag ka na magpaliwanag pa. Lumabas ka na dahil matutulog na ako. Sabi ko sa kanya dahil naiinis lang lalo ako sa kanya. Hindi na ba talaga ako pwedeng matulog dito? Ilang linggo na ako nasa ibang room. Hanggang kailan ba ako matutulog doon? Asawa mo ko. Asawa mo at siguro naman dapat na nandito ako matutulog. Tanong niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Kapag nagsorry ka sa akin, sad ko sa sarili ko. Dahil wala man lang akong narinig na sorry mula sa kanya. Okay, kung ayaw mo ako dito, ay sa office ko pa rin ako matutulog. Sabi niya at lumabas na siya sa room namin. Napaupo ako sa kama namin, hindi man lang talaga niya naalala na mag-sorry sa akin. Napatingin ako sa phone ko at nakita ko na may message sa akin si Mark. Wala akong balak na buksan pero sunod-sunod to kaya alam kong marami. Mark, hi Ana, sorry sa nangyari kanina. Sorry kung sa ganung paraan mo pa nalaman ang tungkol sa feelings ko para sa'yo. I like you, I really like you, mahal kita. Pero natatakot lang ako na umamin sa'yo noon. Bumalik ako para sana maligaw na sa'yo. Kaya lang may asawa ka na pala at si Kuya Colton pala to. Hindi ko talaga alam na siya and I don't know kung alam ba niya na ikaw ang tinutukoy ko noon. But it's okay, masaya ako na sa mabuting tao ka napunta. Me, sorry kung hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo sa akin. Mahal kong asawa ko at sana yun ang una at huling beses na magkikita tayo. Ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo. Marami ka pang babaeng makikilala. Ako kasi ay masaya na ako sa buhay ko. Sana maging masaya ka na rin. Thank you Mark and sorry. Isang message lang ang reply ko sa kanya at wala na akong balak pa na mag-reply. Sapat na sa akin na nasabi ko ng lahat sa kanya. Pero ang huli kong sinabi sa kanya hindi ko alam kung totoo ba na masaya pa ako. Hindi ko alam kung ano ba itong nangyayari sa amin. Alam ko na may kasalanan ako sa part na masyado akong maarte sa paglilihi ko. Lalo na sa pang-amoy ko. Kung pwede nga lang na hindi ko to maranasan ay hihilingin ko. Nahirapan din naman ako. Pero hindi ko talaga kaya na nasa tabi ko siya ng matagal. Binura akong message sa akin ni Mark. Wala namang dahilan para i-keep ko to. Dito sa phone ko. Tumayo ako at lumabas ako sa may balcony namin. Kahit na malamig ay okay lang. Hindi pa kasi ako dalawin ng antok kaya bala ko na dito na lang muna ako tatambay. Ayaw kong kainin ako ng selos ko. Ayaw ko na isipin na naging sobrang saya nila kaya nakalimutan nila ako. Na nakalimutan ako ng asawa ko na naghihintay pala ako sa kanya. Ayaw kong saktan ang sarili ko sa mga hindi maganda kong iniisip. Pero bakit nga ba niya ako nakalimutan? Tanong kong bigla sa sarili ko. At hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Kahit na isang text ay wala, kahit isang tawag ay wala. Mahalaga ba talaga ako sa kanya? Hindi ko na talaga maiwasang isipin kung mahalaga pa ba ako sa kanya. Ayaw ko na sa ganito Ana. Isipin mong baby mo. Bawal kayong ma-stress. Kausap ko sa sarili ko. At hinaplos ko ang tiyan ko. Medyo lumalaki ng tiyan ko. Patunay namin nabubuo na talaga na buhay sa loob ko. Simula nang lumabas ang asawa ko sa room namin ay hindi na talaga siya bumalik pa. Kung sa bagay ay bakit naman siya babalik kung pinagbabawalan ko siyang tumabi sa akin? Baby, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Tanong ko sa kanya. Sana'y maging okay ng pang-amoy ni mommy para makatabi na natin si daddy mo. Kausap ko sa tiyan ko.
Dahil sa hindi ako makatulog ay lumabas ako para silipin ng asawa ko sa office niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nakita ko na tulog na siya. Pero napansin ko na bukas ang phone niya. Kung noon hindi ako nangingialam sa phone niya, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasilipin ko sino bang tumatawag at nakita ko na si Christina to. Na walang tawag pero nakita ko message. Christina, thank you talaga para sa araw na to. Masaya ako nakasama ko kayong dalawa ni Tin. Sana hindi itong huli. Sana'y lagi na natin tong gawin. Naikuyom kong mga palad ko. Masyado talagang malakas ang loob ng babaeng ito na sabihin na gusto pa niya na may kasunod ang pag-alis nila. Hinayaan ko lang ang phone niya. Tahimik lang akong lumabas para walang gulo. Naglakad ako papunta sa room ni Tin. Mahimbing ang tulog niya ngayon pero sa tabi niya ay may sketchpad siya. Sinilip ko at nakita ko na drawing niya ito para sa amin ng daddy niya. Ang family namin ang nandito pero sa next page ay hindi ko inasahan na itong bubungad sa akin. Hindi na akong nasa next page kung hindi si Christina na. Kita pa rin yung nakasulat dito pero silang tatlo nang magkasama. Ang sakit para sa akin na makita ang ganito, parang hindi ko kaya. Kaya hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Alam ko na masaya si Tin dahil nakadrawing ito dito. Bakit ba ako umiiyak? Bakit? Itong gusto ko hindi ba? Ang maging close sila ng mommy niya. Pero bakit? Bakit nasasaktan ako? Tanong ko sa sarili ko, dapat maging masaya ako hindi ba? Dapat matuwa ako dahil nakikita ko na may improvement na sa relationship nila. Pero bakit ang sakit ng puso ko ngayon? Dahil ba kasamang asawa ko sa picture nila? Dahil naging isang masayang pamilya sila? Pinunasan kong luha ko at mabilis akong lumabas sa room ni Tin. Bumalik ako sa room namin. Hindi ako humiga sa kama namin, mas pinili ko nang maglatag sa sahig. Hindi rin naman kasi ako makakatulog sa kama namin. Humiga na lang ako at pumikit na ako. Pero kahit sa pagpikit ko ng mga mata ko ay nakikita ko pa rin sa imagination ko. Ang maganda nilang ngiti na tatlo, ang masasaya nilang muka. Pakiramdam ko ay wala akong puwang sa mundo nilang tatlo na para bang hindi ako kasali. Mas matatanggap ko pa siguro kung ang kasama ni Tin ay ang tunay niyang daddy. Pero ang asawa kong kasama nila, kaya pakiramdam ko outsider ako. Kahit na ako naman ang tunay na asawa. Kung wala kaya ako, magkakabalikan kaya sila. Biglang tanong ko sa sarili ko at bigla na lang tumulong luha ko. Hindi ko alam kung nakatulog ba talaga ako o hindi. Nakapikit lang ako pero gising naman ang diwa ko. Ang bilis rin ng tibok ng puso ko na feeling ko nagpapalpitate ako. Uminom na lang ako ng warm water para maging okay ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano nga bang nangyayari sa akin. Dahil sa hindi naman ako nakatulog ng maayos ay bumaba na lang ako para tumulong kay Manang na maghanda ng breakfast namin. Good morning Manang. Good morning Iha. Ang aga mo nagising ngayon. Okay na bang pakiramdam mo? Tanong niyo sa akin. Okay naman po Manang, sagot ko sa kanya. Sigurado ka? Opo Manang. Okay lang po ako, tutulong po ako sa inyo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sige, ikaw ang bahala, sabi niya sa akin. Tumulong ako sa kanila hanggang sa bumaba ng asawa ko. Habang kumakain kami ng breakfast ay tahimik lang kaming dalawa. Hindi na rin naman ako nagsalita dahil wala naman akong sasabihin. After kong kumain ay tumayo na ako. Lumabas ako sa may garden para magdilig ng mga halaman. Gusto ko maglakad-lakad hanggang sa paalis ng asawa ko. Aalis na ako, paalam niya sa akin. Ingat, sabi ko at pinagpatuloy kong ginagawa ko. Lumapit siya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Umalis rin agad siya sa harap ko at sumakay na siya sa sasakyan niya. Ako naman ay napahinga na lang ng malalim. At hinayaan ko na lang. Siguro ay kailangan namin ito ngayon. Ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Nang matapos na ako, ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Bigla akong nagsisi na nag-resign pa ako sa trabaho ko. Sana hindi ko na lang ginawa. Sana ay ngayon na hindi ako nababagot dito sa bahay. Good morning, Mommy! Narinig kong boses ni Tin na pababa na ngayon sa may hagdanan. Good morning, baby! Sorry po, Mommy, kung makit po agad ako kagabi. Super pagod po ako kahapon. Naglaro po kasi kaming tatlo kahapon. Sabi niya sa akin. Masaya ka ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya at pilit na tinatago ang tunay kong nararamdaman. Magagalit ka po ba sa akin kung sasabihin ko po na oo? Tanong niya sa akin kaya naman hinaplos ko ang buhok niya. Bakit naman ako magagalit?
Gusto ko nga na maging masaya ka, sabi ko sa kanya. Sorry po kung hindi nakauwi si Daddy kahapon, Mommy. Doon po kasi sa pinuntahan namin, kailangan ng isang family po. Hindi po sila papayag kapag kaming dalawa lang na tita. Kaya po sinama na namin si Daddy, sabi niya sa akin. Gutom ka na ba? Tara na sa dining area. Mag-breakfast ka na, sabi ko sa kanya dahil ayaw ko na marinig pa ang sasabihin niya. Sapat na sa akin ang mga narinig ko. Tara na po, Mommy. Gutom na rin po ako eh, sabi niya at hinawakan niyang kamay ko. Inasikaso ko siya tulad ng palagi kong ginagawa. Nakaupo lang ako sa tabi niya at pinapanood siya na kumain. Nakita ko na sobrang maaliwalas ang mukha niya. Kaya kahit papano ay nawala ang kakaibang nararamdaman ko. Kain ka pa, baby, para kapag magsimula ang class mo ay busog ka, sabi ko sa kanya. Thank you po, Mommy. You're always welcome po, malambing na sabi ko sa kanya. Mommy, thank you po. Kung hindi po dahil sa'yo, hindi ko malalaman hindi naman pala siya evil woman. Na iba po palang iniisip ko tungkol sa kanya, sabi sa akin ni Tin. Normal sa tao ang nagkakamali, baby. Pero ang mahalaga ay aminin nila ito at magbago sila. Sa tingin ko po, nagbago na siya. Nagsorry po siya sa akin, Mommy, sabi niya. Ako naman ay ngumiti na lang at hinaplos ko ang buhok niya. Gusto kong itanong sa kanya kung iiwan ba niya ako kapag naging okay na sila ng mommy niya. Pero mas pinili ko na hindi na lang magtanong. After niyang kumain ay umakyat kami sa room niya. Niligpit ko ang mga kalat dito at naglinis na ako para pagdating ng teacher niya ay maayos ang room niya. Wala nang sketchpad niya na nasa side table kagabi. Siguro tinago niya na to. Hinayaan ko na lang siya. Siguro ay ayaw niyang ipakita sa akin. Nang masigurado ko na okay na siya, ay bumalik na ako sa room ko. Sobrang tahimik ng buong paligid. Hindi ko alam kung ano pa bang gagawin ko ngayon pero sa tingin ko ay matutulog na lang ako. Dahil inaantok na ako, alam ko na parating ng teacher ni Tin at okay naman ito kaya hindi dapat ako mag-aalala. Humiga na ako sa kama namin at baka sakaling masarap ang tulog ko. Hapon na nang ako ay magising. Naligo na ako para naman maging okay ang pakiramdam ko. Feeling ko kasi ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Parang magkakasakit ako. Tumingin ako sa medicine kit ko dito at wala na akong gamot. Bago ko bumaba ay sinilip ko muna si Tin at nagulat ako dahil kasama niya si Christina. Sorry kung hindi na ako nagsabing pupunta ako. May pinuntahan lang kasi ako nakakilala na sa malapit. Kaya dumaan na ako, sabi niya sa akin. It's okay. Sige, baba na ako. Sabi ko na lang at bumaba na ako. Nagpaalam na lang ako kay Manang na aalis na muna ako. Pupunta ako sa butika para bumili. Malapit lang naman kaya maglalakad na lang ako papunta doon. Para na rin makapag-exercise ako. Mabilis lang naman ako at bumalik din ako agad. Ako nang umalis dahil ayaw ko nang iutos pa ito sa iba. Habang papasok ako sa may main door ay narinig ko kaagad ang boses ni Tin at Christina na nagtatawanan. Hindi lang silang dalawa kundi kasamang asawa ko. Napansin niya ako at tumayo siya para maglakad papunta sa akin. Pero nagmamadali akong umakyat papunta sa room namin. Nakasunod pala siya sa akin. Saan ka galing? Tanong niya sa akin. Sa labas lang, may binili. May binili ka o nakipagkita ka sa kaibigan mo kuno? Tanong niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo tinutukoy ko. Malandi bang tingin mo sa akin? Malamig na tanong ko sa kanya para matigilan siya. Love, Dutch. Kung ayaw mo maniwala sa sagot ko, bahala ka. Sabi ko na lang sa kanya kaya naging tahimik na siya. Ano pang hinihintay mo? Bumaba ka na. Hinihintay ka na ng mag-ina mo. Malamig na sabi ko sa kanya kaya bigla na lang kumunot ang noo niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya sa akin. Anong nangyayari sa akin? Hindi ba dapat itanong mo yan sa sarili mo? Sagot ko sa kanya. Ginagawa ko ng lahat ng gusto mo. Sinusunod ko ang lahat kahit palabag sa loob ko. Tapos ganyan ka. Tell me, hormones pa ba ng buntis yan? O kaartihan mo? Tanong niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Hindi kasi ako makapaniwala na sasabihin niya to sa akin. Kaartehan? Oo, kaartehan ko na kaya lumabas ka na. Sabi ko na lang para matapos na to. At umalis na siya sa harap ko bago pa ako may masabing hindi maganda. Ewan ko sa'yo, sabi niya sa akin at lumabas na siya.
Ang buong akala ko yung asawa kong lubos na makakaunawa sa akin. Ang makakatiis sa lahat ng ugali ko. Pero mali ako. Dahil mukhang sumuko na siya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi, pero makita ko na mas masaya na siya na si Christine ang kasama niya, hindi ko talaga yata kaya. Gusto kong unawain ang lahat ng ito para kay Tin. Kaya hindi ko kayang sabihin sa asawa ko na nasasaktan na ako. Ilang sandali pa ay may tao sa labas ng room namin, kaya binuksan ko ito. Iha, kakain na kayo ng dinner, sabi sa akin ni Manang. Busog pa po ako, sagot ko sa kanya. Hindi ka pa kumain kanina, sabi niya sa akin. Hindi po ako nagugutom, sabi ko sa kanya. May problema ba? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Manang. Siya lang ang bukod tanging nagtanong sa akin ito. Nagtanong kung okay lang ba ako. Opo Manang, okay lang po ako, sagot ko sa kanya. Yung totoo, okay ka lang ba talaga? Tanong niya sa akin. Kaya parang bibigay na ako. Pagod na siya sa akin, Manang. Pagod ng asawa ko sa akin. Sabi ko sa kanya. Hindi naman siguro, Iha. Baka kailangan niyo lang itong pag-usapan. Sabi niya sa akin. Akala ko po kaya ko, Manang. Akala ko po kaya kong intindihin ang lahat pero nasasaktan po ako. Pakiramdam ko po, hindi dapat ako nandito ngayon. Pakiramdam ko ay masaya na silang tatlo't buo sila. Sabi ko kay Manang habang nagsisimulang pumatak ang mga luha ko. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Ikaw ang legal niyang asawa at may karapatan ka. Sabihin mo sa kanya mga ayaw at gusto mo, sabi niya sa akin. Pakiramdam ko ay sa papel na lang yata ako asawa. Narinig niyo naman po siguro kung paano magkwento si Tin. Na masaya na siya ngayon at hindi na po ko ang dahilan. Aaminin ko po na nagsiselos ako pero dahil po yun sa pinaramdam sa akin ng asawa ko. Na kaya niya akong kalimutan. Dahil po sa nangyari kahapon. Sabi ko kay Manang. Kaya nagulat ako dahil niyakap niya ako. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Bawal kang ma-stress. At isa pa ay pag-usapan niyo ito ng mabuti. Sabi sa akin ni Manang habang hinahaplos niyang buhok ko. Sinusubukan ko po na maging okay, na hindi magselos. Mahirap din po para sa akin ang nararamdaman ko, Manang. Ayaw ko rin naman po nito pero hindi ko naman po magawa. Sabi ko sa kanya. Kailangan niyo lang talaga na mag-usap na dalawa para maging maayos. Sabi niya sa akin. Opo, Manang, pero hindi pa po siguro sa ngayon. Sabi ko sa kanya. Magiging okay rin ang lahat, Iha. Kaya bumaba ka na para kumain. Sabi niya sa akin. Mamaya na lang po ako kakain kapag nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya. Hahayaan mo na lang ba sila na maging masaya? Tanong niya sa akin. Hayaan niyo na lang po sila, Manang. Wala po akong lakas ngayon. Mas gusto ko na lang po na magpahinga, sabi ko sa kanya. Okay, sige. Basta kapag nagutom ka, ay bumaba ka lang, sabi niya sa akin. Okay po, nakangiti na sabi ko. Lumabas na siya at ako na lang ang naiwan dito. Mabuti pa si Manang ay may malasakit sa akin at ramdam ko yun. Tinawag niya ako para kumain pero ang asawa ko hindi man lang umakyat para tawagin ako. Humiga na lang ako para matulog na lang. Mas gugustuhin ko pa na magpahinga na lang kaysa mag-isip pa ng kung ano-ano na makakasama lang sa pagbubuntis ko. Pipikit na sana ako nang bigla na lang may nagsalita. Hindi ka raw kumain kanina, tapos ayaw mo pa rin kumain ngayon. Hindi ako gutom, sabi ko sa kanya. Pati ba naman ang anak natin ay dinadamay mo sa galit mo sa akin? Dinadamay? Kung talagang gusto kong idamay ang anak ko, sana matagal na akong umalis. Aalis? May balak kang umalis? May balak kang iwan ako? Tanong niya sa akin at nakikita kong galit sa mga mata niya. Kapag patuloy kang ganyan, ay aalis ako, sabi ko sa kanya. Aalis ka para magsama kayo ni Mark? Bakit ba nadami na naman si Mark? Ano bang maling ginawa niya para magkaganyan ka? Tanong ko sa kanya. Kinakampihan mo pa siya. Siguro nga ay, puro selos mo na lang ang iniisip mo. Hindi mo man lang naisip ang nararamdaman ko. Galit na galit ka sa kaibigan ko, pero ikaw naman itong panayang dikit sa ex mo. Dikit? Anong sinasabi mo dyan? Ang manhid mo, nagsiselos ka sa akin pero hindi mo man lang iniisip ang nararamdaman ko. I hate you! I hate you! Sabi ko sa kanya. Ikaw pa talagang may ganang magalit. Kalmado siya pero alam ko na naiinis siya sa akin. Wala ba akong karapatang magalit? Ikaw lang bang may karapatan?
Alam ko nakakapagod ako. Alam ko na masyado akong OA. Lahat na isisi mo sa akin. Pero naisip mo malang ba ako? Naisip mo malang bang nararamdaman ko? Nagsiselos din ako. Nasasaktan din ako. Pinaparamdam mo sa akin na hindi niyo na ako kailangan ni Tin. Masaya ka. Ayaw mo lang aminin. Masaya ka na silang kasama mo dahil nakalimutan mo na naghihintay ako sa'yo. Kahit sana nakalimutan mo ko, ay alam mo sanang sabihin ng salitang sorry. Sabi ko sa kanya at bumuhos ng emosyon ko. Love, sana kung pagod ka na sa akin, sabihin mo na lang. Huwag mo na lang iparamdam sa akin na hindi mo na ako kayang intindihin at hindi mo na ako kailangan. Sabi ko sa kanya.